one of the best legal minds of the Philippines at 101-year-old na dating Senate President at ngayon advisor ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na at niyanig ang Senado. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. You know, once an impeachment is filed with the Senate, we have no other choice except to hear, to try it and decide it. And it will not lapse. Once it is within the jurisdiction of the Senate, it has to discharge its duty to judge the case. It's sui generis. This is my opinion. That Sara does not want to face an impeachment trial. Isang 101 anyos na alamat ng batas ang bumasag ng katahimikan. Pero hindi ito ordinaryong pahayag. Ito isang pagyanig sa mismong pundasyon ng Senado. Bakit? Dahil si Juan Ponce Enrile, dating Senate President, utak sa mga impeachment trial at ngayon legal advisor ni Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na at hindi siya nagpakyut, hindi siya nagpaligoy-ligoy. Walang ibang pwedeng gawin ang Senado kundi subukan ang kaso at magdesisyon. Boom! Parang gumising sa katotohanan si mga senador. Pero teka, ano nga ba ang pinagmulan nito? Ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isang kasong binalik ng Senado sa Kongreso. Pero ayon kay Enrile, mali ito. Hindi ito naayon sa saligang batas. Ang Senado ay co-equal body ng House. Hindi mo pwedeng ibalik basta-basta ang impeachment complete. May obligasyon kang pakinggan at pagdesisyonan ito. Simple, klaro at matatag. But here's the twist. May mga senador daw na gustong ibasura ang kaso kahit hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Isa na rito si Senador Bato de la Rosa na hayagang nagsulong ng motion to dismiss, pero Enrile, he wasn't having it. Hindi mo nga pwedeng basta i-dismiss ang bill na nagpapalit ng pangalan ng kalsada, lalong hindi ang isang impeachment. Ang dating makapangyarihang pinuno ng Senado, ngayon ay tila ama ng saligang batas, muling pumagitna sa gulo at sa edad na 101 years old. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat sa politika. Pero teka, may mas malalim pa. Impeachment is not accountability to the Senate, sabi niya. It is accountability to the sovereign people. Hindi para sa mga politiko, hindi para sa mga partido, kundi para sa taong bayan. At kung may nagtatangkang pigilin ang proseso, ayon sa kanya, may halatang ayaw lumaban sa paglilitis at alam natin kung sino. Boom! One shot, no names needed. Pero ramdam, kung ayaw ng Senado gampanan ang tungkol nito, baka panahon na para pag-isipang baguhin ang konstitusyon. Ito'y ayon pa kay Enrile. Pwedeng ibalik ang 2/3 rule ng 1935 Constitution. Pwedeng i-restructure ang gobyerno. At pero, baka pati ang Senado, buwagin na lang ng taong bayan. Grabe, yes, ganun katindi ang binitawang salita ni Enrile. At ang tanong ngayon, may tutuloy pa ba ang impeachment case o mauuwi ito sa limot dahil sa mga senador na tila mas abogado pa ng akusado kaysa sa hukom? Dalawa lang ang daan ayon kay Enrile. Magdesisyon ang Korte Suprema, amyandahan ang saligang batas at wala nang iba. Sa huli, may paalala si Enrile. Tahimik man siya pero hindi bulag. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay isang krisis sa gobyerno, delikado, at hindi dapat minamaliwala. Sabi niya, ang taong bayan ang huhusga at ang hustisya kahit matagal darating. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, kaibigan, may isang hukom na hindi kailanman nagkakamali. Habang ang Senado ay tila naduduwag, habang ang hustisya ay parang nilalaro ng mga makapangyarihan, hindi natin dapat kalimutan ang katotohanan, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Roma 14 verse 10. Sa mundong puno ng katiwalian, kung saan ang batas ay minsang nabibili, ang katotohanan ay tinatago at ang hustisya ay natatakpan ng politika, iisang hukom lang ang hindi kayang impluwensyahan. At yan ang ating Panginoon Jesus
Wala siyang kinikilingan, hindi siya natatakot at higit sa lahat, ang kanyang hustisya ay may kasamang awa. Bakit mahalagang maalala ito? Dahil kapag ang tao ay bigong itaguyod ang tama, kapag ang mga nasa kapangyarihan ay tahimik sa harap ng kasamaan, kapag ang sistema ay tila bulog, may pag-asa pa rin, kaibigan. Dahil ang ating Panginoon Jesus ay hindi lamang hukom, siya rin ang tagapagligtas. Hindi lang niya hinahatulan ang makasalanan, iniligtas niya ito. Kaya kaibigan, kapatid, kung ikaw ay nalilito, nasasaktan, o nandidismaya sa kalagayan ng ating bayan, lumapit ka sa ating Panginoon Jesucristo, hindi sa Senado, hindi sa mga lider, kundi sa Kanya na nagsabing, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan, at kayo'y aking pagiginhawain. Mateo 11 verse 28. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa panahong ang hustisya ay tila nawawala, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang tunay na hukom, makatarungan, maawain at hindi nagkakamali. Ilapit niyo po kami sa iyong puso at pagalingin niyo po ang aming bayan. Sa iyo lamang ang kapangyarihan, ang katotohanan at ang hustisya. Salamat po Panginoon Diyos sa iyo pong pag-ibig sa amin at patnubayan niyo po kami at maghari ka habang buhay o aming Panginoon Jesus sa aming puso, sa aming gobyerno, sa buong mundo at sa buong universo magpakailanman. Salamat po Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa paglinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.